Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ulit si Dong at magandang umaga po. Didiscuss po natin ang nangyaring confirmation of charges of former President Rodrigo Duterte nung nakarang araw. Ito po yung unang-unang confirmation of charges. Ngayon, ano ba ibig sabihin itong confirmation of charges? Ito po ay ibig sabihin ito po ay parang walang pinagkaiba sa preliminary investigation ng criminal cases dito sa Pilipinas, no? Na ang dinedetermine po sa preliminary investigation sa Pilipinas ay prima facie evidence. Kaya dito naman, sinedetermine dito ay tinatawag nating substantial evidence, na hindi po ito yung tinatawag nating proof beyond reasonable doubt na magsasabing ang akusado ay guilty na nga po. So meaning, i-determine po ng ICC, ng pretrial chamber na pag meron pong sufficienting ebidensya, na ituloy ang kaso laban kay former President Rodrigo Duterte, upang siya po ay malitis, ng tuluyan or magkaroon po na tinatawag natin full-blown trial. At yun ba yung mga kasong hinaharap ni former President Rodrigo Duterte. Ngayon ito po yung tinatawag nating 3 counts po ng crimes against humanity. Sabi nilang 79 deaths, at meron ditong sa 3 types po ng mga pag-aring dahilan ng pagkakamatay dito ay yung death doon po sa nangyaring DDS or Duterte Death Squad na nagawa po di umano nung panahon niya nung siya ay mayor ng Davao. At yung mga high value targets, yung mga medyo high profile na mga tao na at kasama po rito yung mga operation tukhang, yung sa mga barangay level, yung mga mababal. I-divide po natin itong 79 deaths na to. Meron pong 19 deaths doon sa DDS di umano nung siya pa mayor. 14 deaths doon sa high value targets are 43 deaths doon po sa tinatawag nating tukhang level o yung sa mga barangay level lang po. Ngayon, napakalayo po ng investigasyon na 30,000 daw ang di umani napatay. Ngunit dito sinasabi lang naman nila ay 79 deaths lang naman ang mga dapat na mapatunayan. Ngayon, at ang mga ibang bagay po na kailangan nating pag-usapan dito, yung tinatawag nilang yung pagbubuo po ng tinatawag nating Duterte Death Squad, na siya daw po ay nag-order, at binigyan pa nga daw niya namang incentives dito po siya ay mayor. Ngayon, sa totoo lang, napakahirap patunayan po ito ng prosecution at marami pong mga aspetong kailangan patunayan dito para masabing meron nga talagang tinatawag nating Duterte Death Squad. Unang-una, kailangan po naman ay may direktang ebidensya, doon sa pagkakagawa ng tinatawag natin Duterte Death Squad. Mahirap patunayan yun dahil ang unang-una, yan lang naman ay mga nabanggit, nasabi, pero yung totoong link, na sinasabing gumawa talaga ay siya, si former president, ay mahirap patunayan yan, At doon naman po sa mga ipinakita ng prosecution, na sinasabi nila, nagpakita sila ng mga video clips, ng mga interview at ng mga salita ni President Duterte, na siya pa presidente, Sa totoo lang po, napakahirap idugtong ito ron sa mga tinatawag nating patayan. Dahil, unang-una, itong mga salitang ito lang naman po ay mga salitang pampolitikal, at mga para ma-ensure po na maayos po ang pamamalakad sa gobyerno at para magkaroon po ng tinatawag nating tamang pagsunod ng mga tao, laban dito sa programa laban sa droga, So, pag sinabi niyo pong ang salita po ng presidente, dating presidente, ay naging dahilan upang napatay ang mga taong ito. Ang unang-una po natin gagawin dito, dapat yung salita po ay espesipiko doon sa isang espesipikong krimen na allegedly crime. Kunyari, ang krimen po ay nangyari dito sa Quezon City. At may espesipikong lugar, espesipikong tao, dapat po yung salita po ng taong nagtuturo doon, na espesipiko po doon, ka-identify yung tao and everything, para po masabing yun nga po naging dahilan. Ngayon, sweeping statement po itong mga nagawa sa pagpananalita ng dating Pangulo, at hindi naman po ito ang naging basihan, sa aking opinion, ng mga nangyari, dahil ang naging basihan po ng mga panahong iyon, nung pagkakapatay ng mga suspect, ay yung dahil po sila ay gumagawa ng krimen at sila ay naglaban, Pag ikay naglaban at meron namang obligasyon or karapatan ng isang pulisya na ipatupad ang batas at ikaw po ay kalaunay mababaril or masasaktan, hindi dahil sa ito intentionally ginawa ng mga pulis, kundi sila po ay sumusunod sa alit tuntunin natin sa batas na
yung reasonable means employed, no, to necessarily prevent or repel it, no, o yung they are acting in good faith, performing a lawful duty, and without negligence, at kaya ito yung nagawa ito. Kaya ito po ay konektado lahat sa kanilang mga trabaho bilang mga alagad ng batas, ano. At isa po natin titignan naman dito yung ang aking napansin lang po na kailangan na dapat napatunayan dito yung ano ba yung mga elemento ng tinatawag nating crimes against humanity, ano. At nakalimutan nila ritong patunayan ng tinatawag nating mens rea, no, or yung criminal intent po ng mga kapulisan. Pag sinabi mong mens rea, ibig sabihin po nito yung tinatawag nating criminal intent, no, that there must be a criminal intent or resolution on the part of the accused or the person committing the crime. At yun po kumbaga nagtulak sa kanya upang gawin ang krimen, ano. At meron dito tawag na purpose, no, yung specific intent na gagawin ito, yung criminal intent yan ng purpose po, no. Pangalawa nito yung knowing particular certain act of the result. Alam po nung taong gagawa ng krimen na ito na nga po ay matutupad ang kaniyang resolusyon, no, gumawa ng krimen at patayin at kung ano mang gawing krimen laban doon sa tao, no. At recklessly done or made or consciously disregarded, no, the accused consciously disregarded laws that are should have been followed or should have been abide by or complied with, no. At meron din tinatawag natin itong negligent, no, at yung kapabayaan ng tao upang ito gawin ang krimen. At pag sinabi mong crimes against humanity, the acts, no, against the persons, no, individuals, they should be civilians, no. And the civilians, they are innocent and the acts are done or perpetrated against the individuals who are innocent. Tandaan niyo po ang mga nangyaring patayan po di umano doon sa campaign against drugs, no, nung panahon ni former President Rodrigo Duterte. Ay ito po ay krimen na nangyari laban sa mga drug suspects, no, yung mga pushers, yung mga addict. Sila po mismo ay gumagawa ng krimen noong mga kapahanahunang iyon. Tandaan nyo, lahat sila ay gumagawa ng krimen ng mga panahon yun. Kaya po sila ay tinutugis ng mga pulis. Kaya nga nagkaroon ng mga operation double barrel, operation tokhang, no? Dahil lahat po ng mga taong pinuntahan ng mga kapulisan at hinuli, iba na huli, iba napatay, dahil sila po ay gumagawa ng krimen. Gumagawa siya. May mga criminal acts. Ano ba yung crime na ginagawa nila? Nagtutulak, nagda-drugs, no? Yung mga pushers, no? Yung mga drug lords. Tandaan nyo yung crimes against humanity, dapat ito nakadirect po sa mga taong civilian, no? At itong mga taong civilian ay inosente, no? Wala silang ginagawang krimen. So pag ikaw may ginagawang krimen, hindi na po siya, sa aking opinion, hindi na po siya papasok doon sa tinatawag nating crimes against humanity. Dahil sila gumagawa ng krimen, may mga operation pong valido, may mga operation ng mga pulis na legal, no? Ayon po sa batas. At doon po sa kanilang operation na valid, ayon sa batas, nagkaroon po ng patayan, dahil hindi ho niya sinadyang patayin yan, ano? At ito po ay nagkaroon patayan dahil po doon sa operation na legal, no? Ngayon, yun doon po sa sinasabing patayan, kailangan po maipresenta isa-isa, no? Kung sinasabi nilang 79 deaths na nangyari nung panahon ni Presidente pa siya mayor ng Davao at naging presidente ng Pilipinas. Dapat po, sa aking opinion po, dapat ipresenta nila isa-isa yung 79 deaths, yung circumstansya. Patunayan mo yun na ito po ay pasok doon sa crimes against humanity. Otherwise, kung pakikita mo lang yung mga clippings, yung mga video sa interview, no, mga salita ng dating presidente, sa akin pong opinion, hindi po siya ebidensya. At pangalawa po, yung tinatawag nating electronic evidence, no, yung mga salita po niya na record ng media, na record ng sa YouTube nakalagay, sa Facebook, dapat po meron pong tayong tinatawag na how to prove electronic evidence, no. At ito naman po ay applicable, no, internationally accepted rules naman po ito. Dapat po mapatunayan dito na yung source po ng video, no. Kung ito ay isang video ng isang network, dapat po ipakita mo. Sa aking opinion po ito, no? Kung iba opinion nyo, maaari nyo naman po ilagay dyan. Dapat po ipakita rito yung mga cameramen, ano? Yung mga taong naandun po na nakarinig nung pagkakarecord nun. Kung wala naman po yan,
kailangan po yung mga video ito, ma-authenticate po ito, no? Manggaling sa source. Hindi naman po pwede tayo mag-download ng video sa Facebook, mag-download tayo ng video sa YouTube, at ito po gawin nating ebidensya dahil ito po ay susceptible sa manipulation, no? Editing, no? At pwede pong i-enhance ito, no? Ang dami na ho nating AI ngayon, no? Kaya nating gumawa ng video. Mag-AI lang tayo, napakadali na pong dayain ng teknolohiya ngayon. Kaya kailangan po ng authentication dito sa itong aspetong. Otherwise, kung hindi po ito mapapakita, magiging hearsay lang po ito, no, sa aking opinion. Lahat ng mga ipinapakitang ebidensya po dito. Kaya po sa aking opinion, ang mga videos po na nakuha nila, na presenta doon sa mga interview, sa akin po napakahinang ebidensya po nito. Dahil hindi naman po ito mapapatunayan, hindi po siya maililink ng diretsyo. Pangalawa, yun nga sinabi ko kanina, no, kailangan po yung genuineness at authenticity ng mga videos. Electronic evidence po ito, kailangan po itong patunayan ng prosekusyon. Otherwise, sa aking opinion, kung hindi lang mapatunayan, magiging walang bisa po itong mga ebidensyang ito. Ngayon, dito sa confirmation of charges naman, ito po yung obligasyon talaga ng prosekusyon na patunayan sa pre-trial chamber na sapat po ang ebidensyang hawak nila laban sa dating Pangulo, no, upang ituloy po ang kaso at litisin po siya ng tuluyan at magkaroon po ng presentasyon ng ebidensya, no, ng mga prosekusyon. Kaya may mga isang napanood po ako yung sa second confirmation kagabi, no, although gagawa tayo ng panibagong video diyan. Pinapakita pa po yung mga background, no, nila dating Pangulo, no, nung siya po ay nasa kolehiyo pa, nag-aaral ng law sa eskwelahan, sa San Beda, at nung siya ay mayor. Totoo lang po, mahirap, wala na po, hindi mo na siya may kukunik, no? Hindi na po siya, these are already irrelevant matters, no? As far as this crimes against humanity is concerned. Because you can only prove the crimes against humanity specifically for those alleged killings that were committed during the time that, according to them, he was the mayor or he was the president. So yun lang po yun. Tsaka, isa-isa nyo pong papatunayan yan. Hindi naman po pwedeng sali-salita lang yan na may namatay. Ipipresenta nyo po yung mga kamag-anak na namatayan pero wala naman sila doon sa pagkakakumit ng krimen. No? At yung mga police officers din po na involved, dapat ma-identify rin po yun. Dapat nga, ma-presenta rin yun. Kasi doon maibibigay ngayon na ito yung nakakonektado po sa utos ng presidente. Kung wala namang utos direkta sa'yo, wala naman po talaga ebidensya dyan. So again, ito po akin, mga opinion po ito, no? Ngayon, kung meron kayo ibang opinion, sa inyo po yan, pwede nyo namang ilagay dyan sa comment down below, no? Ngayon, sa defense naman, to be honest, kahit hindi naman sila magpakita ng anumang ebidensya nila, kasi with or without the evidence of the defense, still, the pre-trial chamber would only base their confirmation on the evidence to be presented by the prosecution, no? At whether the defense is weak will not hold water as to the filing of the case against the president. Because what is paramount here is the strength of the prosecution's evidence against the accused or against the former President Rodrigo Duterte, no? Kailangan po ditong mapakitang malakas ang ebidensya ng prosecution, hindi dahil mahina ang depensa, no, na magkakaroon po ng yung full-blown trial. Tandaan niyo po yan. Kaya, obligasyon po din ng prosecution para patunayan po ito. Kaya yun po ang ating observation dito. Kaya, hinay-hinay lang po tayo at makinig lang po tayo, manood po tayo ng mga video para po makita natin ang mga nangyayari. Ayan po, maraming salamat po. Ito po si Dong. Susunod po tayo doon sa second confirmation of charge. Gawa naman tayo ng video, gawa tayo ng analysis nung nangyari dito. Bibilisan lang natin para madaling maintindihan ng mga tao. Maraming salamat po. Ito po si Dong. Gandang hapon po. At, anniversary ng EDSA Revolution po ngayon. No? Happy EDSA Revolution po ngayon. 48th year. Gandang hapon po. Bye!